President Francis Escudero na walang katotohanan na nakatanggap ang Senado ng kopya ng isang resolusyong layong bumasura sa impeachment trial laban kay VP Sara. Ang detalye ito ngayon sa ulat ni Princess Castro. Scrap of paper. Ganito inilarawan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang kumakalat na kopya ng resolusyong nagsusulong ng dismissal o pagbabasura ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mariing giniit ni Escudero na walang ganitong uri ng resolusyon na inihain o nakabinbin sa Senado at wala ring tinutukoy kung sino ang may akda, kaya ito ay mananatiling scrap of paper. Dagdag pa rito, aaksyon lamang ang Senado sakali mang may magmosyon o maghain nito. Samantala, ilang mga mambabatas ang nagsabing hindi nila alam ang tungkol sa kumakalat na resolusyon. Kabilang dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel, Senator Joel Villanueva at Senator J.V. Ejercito. Sa panig ni Pimentel, may tuturing na peke ang resolusyon dahil sa hindi umano tama ang constitutional provisions na nabanggit sa kumpletong resolusyon. Habang si Villanueva naman ay tumangging magkomento sa usapin, ito ay dahil isa siya sa mga uupong hukom sa posibleng impeachment trial. Sa kabilang banda, nais naman ni Senator Risa Hontiveros na agarang maumpisahan ng Senado ang impeachment proceedings. Ito ay bunsod ng 4 na buwan ng delay ang naturang proseso. Pagdidiin niya na ang impeachment process ay mahalagang paraan upang managot ang mga opisyal ng gobyernong nagkasala sa taong bayan. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magandang balita po, posible nang makita ang inyong mga posibleng violation sa pagpapatupad ng NCAP sa eGov app. Kinumpirma ng DICT na kasalukuyan na nila itong pinag-aaralan. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Pinag-aaralan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT na makita sa eGov application ang detalye ng mga NCAP violation ng mga motorista. Ito ang kinumpirma ni DICT Undersecretary David Almerol nitong kamakailan lang. Ibig sabihin kung magkaroon ng violation ang isang motorista na nahuli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ay maaari na itong makita sa eGov app. Makikita umano ang detalye ng violation kabilang ang bilang ng iyong mga paglabag. Masisilip din ang mismong CCTV video na patunay sa nagawang paglabag ng motorista. Hindi na rin umano kailangang pumunta pa sa tanggapan ng LTO para isettle ang penalties dahil pwede na rin itong ayusin sa eGov app. Kasalukuyan na rin umanong nakikipag-ugnayan ang DICT sa MMDA para sa integration ng naturang app. Ang eGov app ay isang platform para ma-access ng publiko ang kanilang mga government ID at makapagsagawa ng transaksyon sa mga serbisyo ng pamahalaan. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Arestado ang 2 custom broker matapos mabuking ang umano'y extortion mula sa isang local freight forwarder. Kinilala ang mga sospek na sina alias Wyatt at Laila na halagang 1.9 million pesos ang nais na makuha mula sa kanilang target. Kinundena ng Bureau of Customs ang naturang krimen at tiniyak na papanagutin ang 2 sospek. Magkakaroon ng dagdag atraksyon sa iconic Jones Bridge dahil magsisimula ng magkaroon ng pailaw at sound show rito linggo-linggo. Ilulunsad ito ngayong Sabado ayon sa Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD. Ito ay handog ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry bilang pagdiriwang ng 50th anniversary ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at China. Ang Jones Bridge ay isang makasaysayang tulay na dumadaan ang Ilog Pasig at nag-uugnay sa mga distrito ng Binondo at Ermita. Isa sa mga tulay na bahagi ng planong paunlarin ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang blessing ceremony para sa bagong ayos na bahay ni Kuya.
ang pansamantalang pahingahan ng mga driver ng ahensya. Sa ilalim ng inisyatibo ni Secretary Rex Gatchalian, layunin ng proyekto na bigyan diin ang kahalagahan ng mga driver sa operasyon ng DSWD sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na pasilidad para sa kanilang kapakanan. Susunod sa News Force. 5 katao patay matapos sumiklab ang sunog sa Barangay Buting sa Pasig. Bahay ni Kuya, ilulunsad ng DSWD bilang pansamantalang pahingahan ng mga drivers. Trump pinagbalwalang pumasok ang 12 bansa dahil sa security threats. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.